Pinuntahan ko ang islang ito na dito'y magliwaliw ako. Tama nga ang hinala ko, napakaganda ang tanawin ng islang ito. Kaya naman napadampot ako sa buhangin nito. At hindi lang ito maganda, masarap pa dito magluto-luto sa islang ito at kumain. Kasi naman maligamgam na simoy ng hangin na dumadampi sa katawan ko habang kumakain ako. Masarap dito at maganda, pero iwan ko ba kung bakit bigla ako kinabahan sa lugar na to. Nang naabutan ako ng alas 12 ng gabi, ito na ang nakakatakot na nangyari sa akin sa islang ito. Bago nyo pa man matungayan ang bidyong ito, papakita ko muna kung gaano kaganda ang islang ito at dito na rin ako nag-upisa sa pagtayo ng aking tent. At ito, natapos ko na ang pag-setup ng aking tent at mga gamit. At kumuha na rin ako ng 2 sanga panggamit pang luto nito. At pagkatapos nito, alas 4 na ng hapon, kaya naman naglibot-libot muna ako. At maya-maya lang ay nagpainit na ako ng tubig para magkape muna tayo. At ito na, nagpainit na ako ng tubig para makakape muna tayo. At tambay-tambay muna tayo ng saglit habang naghihintay para magkape.
At ito na, kumulo na ang tubig, makakape na tayo at doon nga ako nagkape sa tabing dagat. Masarap dito at tahimik ang lugar na to. Halos wala kang marinig kundi alon lang ng dagat. Lalo na sa pagkakataong ito ay dito pa ako nagkape sa tabing dagat. Tanggal ang pagod ko sa pagpunta ko dito. Halos walang nakatira sa islang ito. Mayroon man pero malalayo sila. Kahit bangka hindi mo makita sa islang ito. Kaya sa mga oras na ito ay nagtaka na ako bakit sobrang tahimik ang lugar na to. At walang mga bahay na nakatirik dito. Pagkatapos ng latang ito ay bumalik na ako sa akin tent. Umpisa na natin ating pagsaing dahil may gitna alas 5 ng hapon. At dito, nagpahinga muna ako ng saglit dahil sa sobrang pagod na ang ginawa ko sa islang ito at habang naghihintay na rin tayo na maluto ang sinaing. Dumating na ang gabi, hindi ko na makita ang aking paligid. Kaya naman, pinagana ko na ang mga ilaw ko. At ito, nag-ihaw na ako ng tuyo o bulad para pang ulam ko mamaya. At ininit ko na rin ang sardinas. Sobrang tahimik sa islang ito. Mga hayop lang ang marinig mo.
Ito na, naihaw ko na ang bulad o tuyo, kaya naman initin ko na ang aking sardinas. At nagmasid-masid muna ako sa paligid nito habang naghihintay ako para kumain. Ito, ready ng lahat para kumain bago nga ako nakakain alas 8 na ng gabi. Napakasarap kumain sa tabing dagat na ito, lalo na ang ulam mo, tuyo at sardinas. At lalo nang dumadampi ang mainit-init ng simoy ng hangin. Dito, may nararamdaman akong kakaiba sa paligid nito, kaya naman napahinta ako sa pagkain nito. Sa pagkakataong ito, kinakabahan ako sa islang ito. Kaya ito, minadali ko na ang pagkain ko. Natapos ko na rin ang pagkain nito kasi naman meron akong naramdamang kakaiba para naglilibot sa paligid ko. Magpahinga muna ako ng kunti pero may lang ay matulog na tayo dahil sa sobrang pagod na ang naramdaman ko. Nilibot ko muna ang bawat paligid nito bago ako natulog. Alas 10 na pala ng gabi, kaya naman nakaramdam na ako ng antok nito.
Grabing sarap ng tulog ko sa islang ito dahil lumampas-ampas ang hangin sa tent ko. Ikat ko na lang ang bidyong ito dahil sa sobrang haba na at ito ang nangyari pagkagising ko. At pagkagising ko nga, meron akong naamoy, napakabango nito. Sa itong buhay ko, ngayon lang ako nakaamoy na ganitong kabango, lalo na't gabi pa. Mabango. May mabango. At ito na, pagsapit ng alas 12, kala ko na malikmata lang ako. Nang gumalaw ito, halos hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Dalawa ang pinag-iisipan ko dito, white lady ito o tikbalang kasi brown ang kalahati ng katawan nito. Kung natandaan nyo kanina habang kumakain ako, parang may naglilibot sa paligid ko. At sigurado ako na ito na yun. Kaya naman hindi ko mapigilan na aking sarili. Nang papalapit sa akin ito, tumakbo na ako, papalayo sa akin tent. Kahit na nakalayo na ako, nakadungaw pa ito sa akin. Pero maya-maya lang, tumakbo na ito, papunta sa malaking puno. Kaya grabing nervyos ko sa nakita ko sa islang ito. Nang napansin ko to ay papalayo na, bumalik na ako sa akin tent. At napansin ko ang oras nito ay alas 12 na pala ng gabi. Kaya naman ginawa ko na ang akin sandata para may panglaban ako in case emergency na magsugod pa ito sa akin. At nilapag ko ang aking kamera at hinanap ko pa nga ito, buti na lang hindi bumalik. At tinugod ko na ang akin sandata. Baka bumalik ito. May panglaban ako.
Pero hindi ko na rin ito nakita, kaya nagplano na rin ako na umuwi na lang ako. Baka ano pang mangyari sa akin sa islang ito. Kaya ito na, niligpit ko na ang mga gamit ko dahil mag-alauna na ito ng madaling araw. Kaya anuman ang nangyari sa islang ito at nakita ko, ibaon ko na lang ito sa limot.